I was surprised doon mismo sa exact na moment na nakita ko yung para siyang usok. Na-bother kasi what happened doon sa CCTV, bakit siya gumagalaw? Supposedly dapat, iisang angle lang dapat yun kasi yung walang motion kasi wala nang estudyante that time. Yung classroom ko kasi is naka-open yung kanya CCTV, 24/7 yon. And then, nakaset yun kasi siya into motion detector, which is kapag may gumalaw na tao, kaya naman, or something bagay na gumagalaw, is dinidetect ng CCTV. I was surprised doon mismo sa exact na moment na nakita ko yung para siyang usok. Akala ko para lang siyang flare ng ilaw na iniisip ko that time. Pero medyo weird kasi para siyang usok, and I was surprised, no? And I was really shocked doon sa scenario na nangyari na nakita ko yung parang ghost. May mga hindi tayo maipaliwanag na mga instances, no, na nakukuha kasi itong CCTV 24/7 yan, continuous recording yan. So meron at meron talaga. May mga kami, nag-playback kami na meron talagang nakuha. Ang CCTV kasi meron tayong tinatawag na motion detection, no. So dun sa video nakikita natin na even walang tao, gumagalaw siya. May sinusundan siya 'di ba? Sa nakikita ko doon sa video, ang nagti-trigger kasi ng mga motions, una, pag may reflections. Based dun sa video na nakita ko, no, meron may mga glares kasi na lumalabas dun sa video. These are the environmental factors dun sa mga setups, no, kaya nagkakaroon ng glare. Una, minsan sa dust, no, lalo na pag ang isang location prone sa dust na environment, like nasa bundok or sa mga remote areas, kasi isang nagti-trigger yan ng ganon, yung parang shadow, no, na minsan inaakala natin shadow na to ng kung anong entity. Actually, isa din sa mga plan. I tried to talk din sa campus ministry namin kasi we have monthly mass din, and I'm trying to think din naman after the mass, i-ask ko yung pare para i-bless yung classroom na yon. Kasi I don't know if na-bless na yung classroom na yon. I will try to redeem din, no, and ask the priest to bless para din magkaroon ng kapanatagan yung loob na classroom namin.